On this video po, samahan niyo po ako. Meron po tayong re-reviewin na Triton GLS Automatic Transmission 2027. Magandang araw po. Ako po si John Cachola, Sales Executive dito po sa Mitsubishi Pick Motors sa Bad Santos. Dito po sa May Tondo, Manila. So sa video nga po na to, meron tayong ni-review na unit na 2027 year model. Ito po yung ating Triton GLS Automatic Transmission 4x2. Ito po yung pinaka top of the line pagdating po sa 4x2 variant ng ating Triton. So ipapakita ko po sa inyo dito yung ating unit at yung mga pinagbago or difference niya sa kanyang predecessor na 2026 Triton GLS Automatic Transmission. So sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts at freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. Ano nga ba yung mga nabago na features at sulit ba yung mga naging upgrade ng kanyang features para sa kanyang SRP? So, without further ado, tara po, samahan niyo na po ako. Ipapakita ko na po sa inyo ang ating Triton GLS 4x2 Automatic Transmission 2027. So, ito guys, yung ating Triton GLS Automatic Transmission 2027 year model. So, kung mapapansin nyo, kung familiar kayo sa design ng ating Triton GLS, yung sa medyo malaki ang pinagbago pa lang, no? Dito pa lang sa harap and sa kanyang side profile. So isa-isahin natin kung ano yung mga nabago, yung mga nadagdag sa ating Triton GLS. So umpisa natin dito sa kanyang harap. Yan, ito yung kanyang dynamic shield front fascia. So yan yung trademark, no, na design ni Mitsubishi. So mas distinct and mas malakas ang dating. So kung mapapansin nyo, yung kanyang black grille at yung kanyang dynamic shield front fascia, yan, magkakulay na sila na black piano finish. So before, sa ating GLS is chrome pa ang kanyang dynamic shield front fascia. So dito yan, part na yan is black na, no? Naka-black piano finish na tayo sa kanyang tabi ng kanyang headlight, yung kanyang T-shape headlight. So ito yung kanyang T-shape headlight. Then yan yung color black na dynamic shield front fascia niya. So isa yan sa mga nabago, no, pagdating sa design ng 2027 na year model. Then dito sa kanyang air dam, yan meron tayong color black na rin na air dam. So parang black series na yung itsura ng ating Triton GLS Automatic Transmission 2027 year model. So yan, no, mapapansin nyo, no, medyo mas matapang yung kanyang kulay na, no, yung combination ng kanyang color. So napakaganda ng ating Triton GLS 2027 year model. Then sa mga pinagbago din guys, dito sa kanyang side profile naman is yung kanyang fender flare. So meron ng fender flare ang ating Triton GLS Automatic Transmission. So check natin yung sa likod. Yan. So naka-black piano finish na fender flare na makikita lang natin before sa Triton Athlete. So ngayon, binigyan na ng mas mapormang design sa kanyang side profile ang ating GLS. So yan, ito yung side profile niya. Then ang kanyang 8-inch na mugs. Yan, color black din. So may accent ng black yung ating Triton GLS, no. So check lang natin sa side profile niya, no, medyo mas wide angle. Yan guys, so makita nyo napakaganda ng combination ng black and red metallic. So, isa rin sa mga naging black is yung ating side mirrors. So ito before is naka-chrome ang side mirrors ng GLS, pero ngayon naka-black piano finish na rin. So yan, check lang natin to. Yun ang kanyang side mirror. So napakaganda. Then meron pa rin siyang
360 camera. So, yan yung part ng 360 camera isang side mirrors. Guys, isa rin pala sa mga nalagdag no, sa ating Triton GLS Automatic Transmission 2027 is yung ating blind spot assist. So, meron dito blind spot assist. So, maandar tayo at meron tayong gusto natin mag-change lane at merong sasakyan sa ating mga blind spot. So, umiilaw po yung ating side mirror. So, nakakatulong yan sa driver, no? Especially kung tayo ay nasa highway or talagang hindi natin makita yung kalsada kung meron tayong mga kasabay. Napakagandang pong features nito, no? Para sa safety ng ating biyahe. Then, isa sa mga nabago din guys, is yung kanyang door handle. Ang kagandahan ng door handle is parang matte finish siya. So, hindi siya black piano finish. Parang naka-matte finish siya. And at the same time, ang advantage nito is yung scratch, no? Hindi gaano makikita. So, before, sa ating GLS is naka-chrome din siya. Pero ngayon, naka-black piano finish. So, ang ganda ng ginawa ni Mitsubishi dito dahil ito yung madalas mahawakan, magasgasan. Pero ginawa niyang matte finish. Kaya, possible dito hindi na masyadong makikita yung mga light scratches. So, yan. Dito rin. Yan. So, nakaano pa rin siya. Keyless operation system. Meaning, meron siyang button dito na kapag malapit yung susi sa ating sensor is malalaki unlock natin yung ating unit. No, kahit nasa bulsa lang yung ating susi dahil sa ating keyless operation system. So, yan. Once again, check naman natin yung likod. So, mare-recognize niyo siya na GLS dahil dito sa kanyang roll bar sa kanyang likod. So, ito yung mga nagbibigay additional safety features, no, ng sasakyan. So, known naman ang ating Triton GLS sa mga off-road. So, ang purpose niya ng ating roll bar is para, syempre, pag off-road, may tendency na bumaliktad yung sasakyan, no? Or gumulong. So, yung roll bar ang tumutulong, no? Para hindi basta-basta mayupi yung ating bubong, itong part na yan. So, protection yan and additional safety. So, yan ang ating roll bar na trademark kay Triton GLS Automatic Transmission. Sa ating GLX variants and mga lower variants, wala pa po tayong roll bar, no? Diyan sa may dito sa kanyang storage area. Then, as usual, pagdating sa ating GLS, equipped na ng bed liner ang ating Triton. So, hindi nyo na kailangan na bumili pa ng aftermarket dahil meron na tayong bed liner na equipped sa ating Triton GLS. Then, dito sa kanyang tailgate, yan, isa sa mga nabago pa din is yung kanyang handle dito na before is naka-chrome, ngayon naka-matte finish na rin, no? Matte black finish. So, mapapansin nyo na parang scratch-proof na rin ang dating. Which is, yun yung magandang ginawa ni Mitsubishi. Then, isa sa mga advantage, no, ng ating safety features din is yung ating 360 camera. So, yan ang ating 360 camera na nakakatulong kay driver kapag siya'y umaatras para makita niya yung obstacle. Then, meron pa rin tayong third brake light. So, maganda yan, helpful yan, especially kung nasa highway tayo para makikita nung nasa likod natin na sasakyan na pumipreno tayo. So, isa sa mga nakakatulong for safety purposes. Then, ang ating T-shape na rear combination lamps. So, meron tong LED, combination ng LED and halogen. So, halogen sa may bandang signal light. Then, naka-LED naman tayo dun sa ating mismong tail light. Yan. So, check lang natin. So, yan yung kanyang back profile, no? Which is isa pa sa mga kinaganda din sa kanyang back profile is itong ating bumper na may black piano finish.
Kaya mas elegante ang dating. Then, ang ating, meron tong apakan para hindi mahirapan, no? Yung sasampa sa ating likod. So, yan ang ating likod ng ating Triton. So, check lang natin, ibababa natin yung ating tailgate. So, ito po yung cargo area ng ating Triton. So, ang kagandahan sa ating Triton is kaya niya yung ating 1 ton na bigat, no? Na ikarga dito sa ating cargo area. So, ganun katibay ang kanyang kargahan. So, pwede na siyang pang-business or pang-family talaga yung ating Triton. So, yan. Angat lang natin to. Napakagaan na, no? Parang may assist na sa pag-angat nung ating tailgate. Kasi napakagaan niyang iangat. And at the same time, napakagaan din niyang ibaba. So, check lang natin dito sa left side, no? Yan. So, mas vibrant ang color dahil mas tapat tayo sa bintana. Kaya mas makikita niyo yung pagka-red ng ating unit. And yung black piano finish niya, makikita nyo kung gano'ng kakintab. So, check lang natin ulit dito sa may kabilang side para mas ma-visualize nyo, no? Yung wide angle na kuha. So, yan ang ating side profile. Yan. Nakita nyo yung pagka-red and black nung combination. Then, isa sa mga kagandahan talaga sa Triton is meron tayong stepboard. Yan. Nakakatulong yan, no? Especially kung matanda or medyo maliit or mga bata, no? Yung sasakay sa ating unit. Dahil meron tayong stepboard para makapag-assist, no? Check lang natin yung driver side. So yun, napakaganda talaga ng feel, no? Pag hinahawakan tong ating door handle. So pagdating sa ating front cabin, so may mga nakita na akong bago dito sa features ng ating GLS. So check muna natin tong ating side door trim. So naka all black ang ating theme. So meron tayong leather dito, soft padded leather na merong high contrast stitches para meron siyang dimension dun sa design ng kanyang side door trim. So hindi siya boring tignan. And at the same time, mas elegante rin siyang tignan kapag meron tayong mga black piano finish, no? Dito sa ating door handle with silver accent. So dito naman sa kanyang door handle, mapapansin nyo is naka-carbon fiber yung design. And then meron tayong mga buttons dito ng side mirrors and para sa ating power windows. Then meron din ditong central door lock. Yan. So malalak and unlock na ni driver yung sasakyan, no? Dun sa kanyang controls. Then isa dito sa mga storage dito and bottle holder. And at the same time, isa sa mga speakers natin is dito nakalocate. So overall, napaka simple pero elegante tignan ng kanyang side door trim. Pumasok naman tayo dito sa kanyang driver side. Yan guys. So isa sa mga napansin ko is yung kanyang seat adjustment, no? So bago to sa features ng ating Triton. So isa is yung ating 8-way. Ito lang, dalawa. 8-way yan. So kung gusto nating i-atras ang seats, yan. Pindutin lang natin to. Then i-move forward natin. Yan. Then para sa recline ng ating sandalan, yan. Pag pinisil natin to, ikot lang. So mapapansin nyo, bumababa and umaangat yung ating sandalan. Then ito naman, yan, meron pang pangatlong adjustment dito. So kung before kasi wala pa to. So ngayon, ito is check lang natin kung para saan. Pag pinindot ko to, so yun, sa may sandalan. So pag pinindot ko to guys, yan, kung mapapansin nyo, yung sandalan, nag-hug siya. Yan. Pindutin ko tong kaliwa, yung pipindutin ko tong kanan. So nag-hug
yung ating upuan. So, kung mas malapad tayo, para hindi tayo masikipan, yan, medyo maluwag. Pero kung medyo manipis tayo, yan, lumulubog yung sandalan kung mapapansin nyo. Then, mas tighter yung itong part na to. So, yan, makikita nyo yung dalawa na-adjust pag pinipindot yung buttons dito. Yan. So, kung mapapansin nyo, unti-unti siyang nagwo-widen yung sandalan. So, itong purpose kasi nito is para sa mga off-road, no? So, kaya meron tayong ganyan is para hindi tayo lumikot yung pagkakasandal natin. Kasi may chance na dumulas tayo pa left or pa right, depende dun sa road conditions. Kaya nagsisilbi to na parang hinahag ka niya para hindi tayo mag-slide from left to right, ganun. So, yan ang purpose ng itong sandalan ng ating Triton. So, check na lang natin ng wider na angle. Yan. Hug natin. Yun. Siguro, check lang natin dito sa side na angle na to, no? Yan. Yeah. Close natin. Yan o, bumubuka. And, so napakagandang features yan, additional features ng ating unit. So, check naman natin dito sa ating dashboard. Yan, most is same naman sa ating dashboard. Nandiyan pa rin yung lever adjustment dito guys ng ating headlight. So, para saan? Yung purpose nitong ating headlight is headlight lever adjustment. So, kapag bumibigat kasi yung ating karga sa likod, may chance na yung ilaw natin is mag-a-angle pataas. So, ang magiging tendency nun, yung mga kasalubong natin is pwedeng masilaw pag may nakasalubong tayo. So, masilawan natin sila. Kaya, ito is ina-adjust natin siya. Meron siyang adjustment para just in case na sobrang bigat ng likod natin, pwede pa rin umangle pababa yung ating ilaw. So, added safety features yan ng ating unit. So, ito naman is yung sa meter cluster to. So, ma-adjust natin yung liwanag ng ating meter cluster. So, kung medyo sensitive yung eyes natin sa liwanag, pwede natin hinaan. Or kung medyo malabo naman ang paningin natin, pwede natin taasan. So, yan. Then, pagdating naman dito, same pa rin. Nandiyan yung ating lever para sa ating gas. So, yan yung ating gas tank. Then, dito, may lever naman dito. So, check lang natin yung ilaw. Then, dito, yan, meron tayong lever dito. Kung mapapansin nyo, is para sa hood. So, check natin yung hood. So, under the hood, yan, mapapansin nyo. Yan ang ating engine. Equip po ang ating Triton GLS Automatic 4x2 ng 4N16 2.4 liter na turbocharged direct injection diesel engine. So, naka Euro 4 na po siya. Kaya maasahan nyo na mas lesser ang emission. Then, pagdating naman po sa horsepower, is meron po itong max power na 183 PS at 3,500 RPM. So, yan ang kanyang max power. Then, pagdating naman sa max torque, meron itong max torque na 450 na Newton meter at 2,500 revolution per minute. So, yan ang kanyang performance. Speaking of performance, isa sa mga nakakatulong sa kanya is yung kanyang grill. Yan, kung mapapansin nyo, napakalaki ng mga butas ng kanyang honeycomb grill na nakakatulong sa air intake ng ating unit. So, hindi siya mahihirapan or may stress agad ang ating engine dahil dito sa ganyang design. So, yung air intake niya is mas maganda and mas marami na hangin. Then yan, dahil din dyan sa ating air dam.
So, yan ang kanyang performance, no, ng ating Triton GLS automatic transmission. So, pasukin naman natin yung ating front cabin. So, dito makikita nyo yung kanyang 3-spoke na leather wrap steering wheel na merong silver accent. So, dito po sa kaliwa, yan, makikita nyo yung ating audio remote ng ating infotainment system is at yung ating meter cluster. Then, dito naman po sa kanyang right side, makikita nyo yung ating cruise control. So, yan po is pang-ease, no? Pag mag-drive tayo ng long ride, yan, magandang gamitin ng cruise control para iwas fatigue, no? Sa legs, para more on relax ng driving lang. Then, pagdating naman dito sa ating infotainment system, yan, equip tayo ng 9-inch na infotainment system. Then, meron tayong climate control, auto climate control, na air condition system with NanoX technology. So makita niyo yan, naka-NanoX technology. Ibig sabihin, meron tong system na nag-eliminate ng mga SARS-like virus. So yan, ganun kaganda po ang air condition system ng ating Triton. And at the same time, naka-Calsonic Kensei tayo na air conditioning system. So makakasiguro kayo na malamig. Dahil ang Calsonic po is isa sa mga well-known brands po yan, no? Ng pagdating sa air condition system ng mga sasakyan. Then, nandito yung ating push start button. Makikita nyo dyan, push start button. Then, meron tayong mga socket like Type A and Type C na charging port. Then, yung nasa dulo na bilog is yung ating 12-volt socket yan na pwede nyo pong paggamitan ng mostly kapag meron tayong dashcam yan, dyan po pina-plug. Then ang kagandahan sa ating GLS is meron tayong equipped na wireless charger. So meron tayong wireless charging dito sa bandang baba. Then equip po tayo ng 6-speed na automatic transmission gear. So na meron tayong 6-speed na ang kagandahan po noon, syempre mas marami tayong gears, mas malakas po, mas smooth po ang ating riding experience. Then, isa sa mga makikita nyo sa center console niya is yung ating conventional handbrake. So, ito yung conventional handbrake. So, may mga magtatanong dyan, bakit naka-conventional handbrake pa samantalang marami na tayong electronic parking brake, no? Sa mga unit natin. So, pagdating sa akyatan, guys, mga mabubundok na lugar, mas reliable when it comes sa safety features pa rin ang ating mechanical handbrake kesa sa mga electronic parking brake, which is dun mostly ang purpose ng ating mga pickup trucks. So kaya naka-mechanical handbrake yan is mas maganda pa din po pagdating sa ang braking system, no, ng ating unit. So yan ang ating mechanical handbrake. Then isa sa mga nabago, guys, talaga na kinaganda sa ating expander Triton GLS is yung ating leather seat. So ngayon sa GLS naka-leather seat na, no? Naka-soft padded na, no, yung ating leather, which is before naka-high grade fabric lang. So may mga texture yan na bilog-bilog, no, na nagbibigay ng sporty look sa kanyang design. And meron tong mga high contrast stitches, no, na additional design din, no, dun sa kanyang look. So kagandahan is naka leather seat na talaga siya, built-in na yung ating leather seat. So sa mga advantage siya ng ating 2027 na Triton GLS automatic transmission. So mid-variant siya, pero yung feels ng pagiging top of the line is nandito sa variant na to. So if kayo ay naghahanap ng pickup na medyo luxurious ang dating, and at the same time hindi kayo matatalo sa pagiging harabas, no, ng unit, dahil kaya niya magkarga ng at least 1 ton. So ito po ang ating Triton GLS automatic transmission. So dito meron tayong makikitang sensor dito, guys,
yan, sa likod ng ating rear view mirror. So, isa yan sa mga safety features ng Triton na auto high beam. So, pag naka-high beam tayo at meron tayong nakasalubong, ah, pwede niyang i-adjust, auto-adjust yung ating ilaw. So, ito naman yung ating rear view mirror. Yan. Then, dito sa taas, makikita niyo yung ating dome light. May mga adjustment yan. And at the same time, meron tayong sunglass or eyeglass holder. So, sa gabi, nahirapan tayo sa mga maliliwanag na kasalubong. Yan. Pwede tayong maglagay ng eyeglass dyan na nag-eliminate ng ganong para dun sa mga maliliwanag na ilaw na mga kasalubong natin. Then, isa rin sa mga nadagdag is itong ating, yan, may blower na yan na pupunta sa second row. So, check lang natin yung second row in a while. So, tapusin lang natin to. Ito yung ating armrest. So, yan, meron tayong armrest dito na pwede nyo paglagyan. Meron din siyang storage na pwede nyo paglagyan ng mga cellphones, wallets, or any gadgets na kasya dito sa ating storage. Then, check lang natin to. Another storage is yung ating meron tayong glove box dito. Yan, pwedeng paglagyan ng mga documents or gadgets. Then, dito rin, meron tayong additional storage pa. So, ito yung glove box din. So, napakarami natin paglalagyan ng gamit, guys, sa loob ng ating Triton GLS automatic transmission. Then, pasukin naman natin, guys, yung ating second row. So, second row, yan, tuloy-tuloy pa rin ang ating leather seat na built-in sa ating seats ng ating Triton. So, kagandahan yan, kung dalawa lang passenger natin sa ating second row, meron tong center armrest na pwedeng gamitin ng mga second row passengers natin. Meron tong bottle holders, dalawa. So, mostly gusto na sa atin ngayon yung mga pag bumabiyahe tayo is gumagamit tayo, dumadaan tayo ng mga coffee shop. So, yan, meron tayong paglalagyan ng ating kape habang nag-i-enjoy tayo sa ating biyahe. So, yan po ang ating second row, no, ng ating Triton. Then, isa sa mga advantage din sa ating Triton GLS is meron tayong charging ports dito. 12-volt socket na pwede nyo rin lagyan pa dyan ng pang USB port. Then, meron tayong Type A and Type C na charging ports. So, check lang natin ulit. Yan. So, hindi maiinip ang ating mga second row passengers dahil pwede sila makapag-charge ng kanilang gadgets. Then, isa rin sa mga magiging advantage dito sa second row, yun nga, meron tayo yung blower. So, mas malamig ang ating second row dahil yung meron tayong blower dito na makikita. So, yan. So, dalawa po yan na blower. Then, meron tayong dome light and adjustment ng fan level ng air condition sa ating second row. So, simple lang ang ating second row, pero napaka-elegant niya tignan. Meron tayong leather seat nga na seats, which is mas comfortable, hindi siya mas mainit compared sa mga fabric seats. Then at the same time, isa sa mga advantage din is meron tayong hand grab dito, no? Dito and dun sa may kabilang side. Yan. So, nakakatulong yan kung matanda or mga bata ang sasakay. So, hindi sila masyado mahirapan dahil meron tayong grab, pang hand grab dito. And at the same time, dun sa mga ceiling pa natin, meron pa. Yan. And dito naman sa may kabilang side, check natin. Yan, meron tayong hand grab. So, yan ang ating second row ng Triton GLS Automatic. So, mapapansin ko lang is continuous yung color black, no, hanggang dito sa second row na theme, which is nagbibigay ng elegance, simplicity dun sa ating interior. So, yan ang ating Triton GLS Automatic Transmission.
So yun nga po yung ating special feature ngayon na Triton GLS Automatic Transmission 2027 year model. Ito po ay isang 4x2 variant at yung unit color po na nakita natin is yung ating red metallic. So nakita niyo naman yung mga differences no na binago sa ating Triton GLS Automatic Transmission 2027. So nandiyan yung ating black grille or black na dynamic shield front fascia sa ating harap. So meron din tayong mga black na garnish gaya ng ating side fender flare. Then yung mga side mirror and yung ating mga door handles ay ginawa na rin pong black. So parang lumalabas is parang more on naging black series look ang ating Triton GLS Automatic Transmission 2027. Then pagdating naman sa interior, nandyan din yung mga nabago. Like yung major na pagbabago niya is yung ating leather seat cover. Na before is naka high grade fabric seat lang po ang ating Triton GLS Automatic Transmission. So napakagandang advantage no dahil dun sa upgrade ng ating unit. Dati is parang high-end na siya, pero ngayon mas pinafeel pa ni Mitsubishi ang pagiging top of the line ng ating unit. Kasi yung comfort na binibigay na sa interior is nag-upgrade din. So, for SRP, currently meron tong SRP na 1,999,000 pesos at cash discount nito is around 182,000 pesos. At pagdating naman sa ating 5 years in-house financing guys, napakaganda ng promo. For as low as 35,000 pesos ay pwede na pong maiuwi ang ating Triton GLS Automatic Transmission. Well, kasama pa dyan yung mga freebies na binibigay natin gaya ng ating tailgate spoiler. Nagbibigay din tayo ng Bosch Europa horn, deep dish matting, dashcam, rain visor, at marami pa pong iba. So sa mga mag-i-inquire po ng ating 5 years in-house financing na promo, bibigyan ko pa po kayo ng mga additional na freebies. So sa mga interested po na kumuha ng Triton GLS Automatic Transmission 2027 at or mga iba pa pong Mitsubishi units, maaari niyo po ako makontak sa aking number na 0956-055-3025 or pwede niyo po ako ma-message sa aking Facebook Messenger. Hanapin niyo lang po yung pangalan ko na Jan Cachola. Or pwede niyo pong i-check yung description po ng video na to. Meron po dyan link na pwede niyong i-click at mamamessage na po ako personally. Sa mga umabot po pala sa part ng video na to, maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Hopefully, na magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.